Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1990 kung saan ay mangangalakal po ako ng bakal na tinitibag po sa mga inabandonang gusali. Ngunit isang araw, pinuntahan ko ang kinatatakutang mansyon at nakakuha po ko ng isang kakaibang liyabe o nakel. Ang buong akala ko po ay magdadala yun sa akin ng swerte. Yun pala ay magdudulot sa akin yun ng kapahamakan at sa mga kababaryo ko. Hindi ko po alam na pagkatapos ko pong gamitin yun ay merong nagising na isang malakas at makapangyarihang supremo ng mga aswang. Hindi ko na lamang po babanggitin ang totoong lugar at pangalan ng mga tauhang ginamit ko sa kwentong ito dahil na rin po sa kanilang pagkakakilanlan at sa respetong ibinigay ko sa lugar na yon. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Totoy at ito ang aking kwento. Toy, sandali, hintayin mo naman ako. Sandali lang. Bakit ba yun, Ramon? Pabira ka. Kanina pa kitang tinatawag eh. Hindi mo naman ako pinapansin. Nagmamadali kasi ako. Nagmamadali ka dyan. Ang sabihin mo, may pinaplano ka na naman na hindi ko alam. Tama ba ako? Sus, tumigil ka nga. Dami mong alam. Bakit ka ba sunod na sunod? Pabihira ka naman, oo. Kailangan pa bang itanong yun? Alam mo, malapit na talaga ako magtampo sa'yo. Dati naman, palagi mo akong isinasama sa mga lakad mo. Pagkatapos ngayon, mangiiwan ka? Kasi gusto ko muna sanang mapag-isa at masolo yung lugar na pupuntahan ko. Kaya sige na, umuwi ka na. Aagawan mo lang ako ng mga kalakal eh. Hindi ako uuwi. Sasama ako sa'yo. Kung talagang wala kang tinatago sa akin, isama mo ako sa lakad mo. Ay naku, anak ng tutsyang naman oh. Bakit ba gusto mo sumama sa akin? Siyempre, ikaw lang naman ang kaibigan ko eh. Natural na sa'yo ko sumama. Teka, saan ba kasi ang punta mo? Bakit ka ba nandito sa lugar na to? Wala namang abandonadong bahay dito ah. Basta. Sige na, umuwi ka na. Diyan lang naman ako sa tabi. Talagang wala kang balak sabihin sa akin kung saan ka pupunta? Kaya siguro hindi mo pinapansin ang pagtawag ko sa'yo kanina dahil wala ka talagang balak na isama ako sa mga lakad mo. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Sayang ang mga pinagsamahan natin. Ayaw mo na yata sa akin bilang kaibigan mo eh. Tol, hindi naman sa ayaw kitang maging kaibigan. Gusto ko lang naman masolo ang lugar na pupuntahan ko dahil panigurado, panira ka lamang sa diskarte ko. Kagaya ng mga nakaraan na lakad natin. Kaya sige na, alis ka na. Wow! Iba rin ang atake mo, Chong. Ang sakit, ang sakit. Kaya nga umuwi ka na sa inyo kung ayaw mo masaktan. Pambihira ka naman talaga, oo. Akala ko ba sanggan dikit tayo, ha? Bakit ngayon? Hindi mo na ako isinasama sa mga lakad mo. Ang kulit. Basta tol, umuwi ka na lang. Hayaan mo na lang muna ako mag-isa. Ikaw parang alam ko na kung saan talaga ang punta mo eh. Yung mga ganyang kilos mo, mukhang may pinaplano ka ng hindi maganda eh. Isa pa, ano bang ginagawa mo rito? Nasa gilid to ng kakauyan. Malayo na to sa kalsada. Aminin mo na, magsabi ka na ng totoo. Ang kulit talaga. Oo na, sasabihin ko na. Tamang hinala mo. Doon talaga ang punta ko, sa lumang mansyon. Sumeryoso ang muka ng aking kaibigan nang mabanggit ko ang tungkol sa kinatatakutang abandonadong mansyon na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Ano? Totoo ba sinasabi mo, Tol? Doon ka ba talaga pupunta sa pinagbabawal na lugar ni Kapitan? Naku, Tol. Ang mabuti pa, huwag ka nang tumuloy. Yan ang dahilan kaya ayaw kitang isama dahil alam ko napipigilan mo lang ako sa mga pinaplano ko. Pambihira ka naman kasi, natural na pipigilan kita dahil nag-aalala ako sa'yo.
Kaibigan kita eh. Kaya pala nagmamadali ka at ayaw mo kong isama ha. Gagawa ka na naman ng kalokohan. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala namang may-ari nun, di ba? Dahil patay na ang may-ari sa lumang gusaling yun. Diyos ko naman, ang kulit mo talaga, Chong. Bakit ka ba pupunta ron? Alam mo naman na mapanganib at delikado ang lugar na yon, kaya nga pinagbabawal, di ba? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Hindi ka ba talaga naniniwala? Kahit sa mga sinasabi man lang ni Lolo Usok sa'yo? Chong, hindi naman malalaman ni Lolo Usok ang tungkol sa gagawin ko eh. Maliban na lang kung kakanta ka sa kanya. Tsaka, hindi naman kita isasama eh. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi. Sasama ako sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Kahit anong sabihin mo, hindi kita hahayaang mag-isang pumunta ron. Bala ko na nga sana na pumunta lang doon na mag-isa eh. Kaya lang, nakita mo ako. Kaya wala na akong magagawa. Tol, hindi mo ba talaga naiintindihan kung gaano kadelikado ang lugar na yon? Chong, marami nang nawala sa gusaling yun. Kaya nga di ba lahat ng mga taong tumira sa mansyon na yon, lahat sila namatay. Ang iba naman, naglaho na lamang na parang bula. Hindi ka ba natatakot? Sus, huwag ka nga maniniwala sa mga sinasabi nila, Ramon. Dahil kahit na anong sabihin mo, hindi ko pa rin paniniwalaan ang mga kwentong kumakalat tungkol sa lumang mansyon na yon. Para sa akin, walang katotohanan yun, puro tokis lang. Totoy, marami na nakapagpatunay na totoo ang kwento tungkol sa mansyon. Tsaka, ayon sa mga matatanda, marami na raw ang nagpapakita sa lugar na yun. Sa katunayan nga, ang sabi pa nga nila ay tiraan daw yun ng masasamang elemento. Mga tikbalang, mga kapre, mga tiyanak at kung ano-ano pa. Kaya nga mabuti pa, huwag ka nang tumuloy doon. Elemento. Pambihira ka naman, Chong. Hindi totoo mga yun. Ang totoong alam ko, marami akong makukuhang bakal dun. Yun ang panigurado. Anak ng, aywang ko sa'yo. Ang hirap mong paliwanagan. Ang maliwanag sa akin ay kikita ko ng malaking halaga. Kapag natibag ko ang sementong yun, paniguradong tiba-tiba na naman ako nito. Maraming bakal dun. Tiba-tiba ka nga. Yari ka naman kay Lolo Usok. Lalo na kapag nalaman niya to. Eh di wag ka magsumbong. Hindi ako mayayari kay Lolo Usok. Kung gusto mo sumama, sumama ka na lang. Dahil pa sinasabi. Basta ipangako mo sa akin ha. Hindi mo ko isusumbong kay Lolo Usok. Dahil sa oras na isinumbong mo ko, yari ka talaga sa akin. Kakalimutan ko na ang pagiging magkaibigan natin. Tandaan mo yan. Hindi kita isusumbong. Dahil kapag ginawa ko yun, madadamay din ako sa galit ng matanda, panigurado. Alam mo naman pala eh. O ano? Sasama ka na ba talaga sa akin o hindi? Kasama nga. Kaya nga may dala na rin akong maso at sako. Tutuloy ko na to. Nandito na ako kaya nga ako sumunod sa'yo. Pambihira ka naman oh. Diba? Magkaibigan tayo, kailangan lagi tayo magkasama sa hirap at ginhawa. Tara na. Ang dahil pang sinasabi, ang daldal mo. Pagkatapos namin magkasundo ng kaibigan kong si Ramon, tinahak namin ang daan papunta sa lumang mansyon. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakad, bumungad sa amin ang masukal at lumang mansyon. Tahimik ang paligid at napansin ko na sira rin ang bubong. Subalit may bahagi pa rin naman ng bahay ang hindi tuluyang nasira ng nagdaan na bagyo. Kapansin-pansin din ang gumagapang na mga damong ligaw sa nilulumot na pader. Tol, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Sisirain mo ba talaga ang lumang gusali na yan? Chong, ano ba sa palagay mo ang gagawin natin dyan? Tititigan lang ba natin ang mansyon? Ganun ba? Pambira ka, Chong. Pera yan, pera. Hindi mo ba naiisip kung gaano karami ang bakal na makukuha natin dyan? Malaking pera ang kikitain natin dyan, panigurado. Pero ano kasi, kinakabahan ako sa gagawin natin eh. Kinakabahan ka dahil kung ano-ano ang pumapasok dyan sa kukote mo. Pwede ba? Kalimutan mo na mga tungkol sa masasamang elemento, engkanto, kung ano-ano pa mang napupulot mo dyan sa kanto. Tsaka isipin mo rin ha, mas mabuti na to kesa naman magtiis tayong maghanap ng mga gusali dyan sa tabi-tabi.
na kung mamalasin pa ay tira na lamang ng mga kapwa nating magbabakal ang makukuha natin. Kung sa bagay, may punto ka sa sinabi mong yan. Talagang tama ako. Dahil ang gusaling yan, solo natin ang mga bakal na makukuha natin dyan. Kaya tara na, sumunod ka na sa akin. Napilitan naman na sumama sa akin si Ramon. Pumasok kami sa pintuan ng mansyon hanggang sa tumambad sa aming paningin ang mga gamit na sinira ng mga anay. Pumwesto ko sa tapat ng dingding na mayroong mga bitak. Sinimulan ko ng tibagin ang semento. Ganon din si Ramon na pumwesto naman sa kabilang gilid ng pader. Tanging ang maririnig na lamang ay ang ingay ng masong tumatama sa semento. Sa unang pagpalo ko ay lumantad sa aking paningin ang mga bakal. Umaliwalas ang aking muka dahil sa tuwa. Kaya mas binilisan ko ang pagpalo ng maso sa pader. Habang nagtitibag ako, naririnig ko naman ang pagrereklamo ng kaibigan kong si Ramon. Ay nako, anak ng tete ko. Kung alam ko lang na ganito pala katigas at semento rito, hindi na sana ako sumama. Pambihira. Nakakainis. Hoy Ramon, tigil-tigilan mo na nga kakareklamo mo. Naririnig kita. Ay nako, kahit kailan talaga panira ka talaga ng diskarte. Nakakainis talaga eh. May paltos na ang kamay ko sa kakapukpok ng semento. Hindi man lang nababawasan, hindi man lang nagkakakrak. Anak ng teteng, yung bibig mo, itigil mo muna. Alam mo, mabuting gawin mo. I-focus mo ang sarili mo sa pagpalo sa pader. Nawawala tuloy ako sa konsentrasyon dahil sa ingay mo eh. Paano di ako mag-iingay? Ang tigas talaga nitong sementong napunta sa akin eh. Di maghanap ka ng iba, problema ba yun? Ang lawak nitong mansyon Kahit saan ka pumuesto, walang pipigil sa'yo. Kaya tigilan mo ng pagrereklamo mo dahil nakakairita ka na ang ingay mo. Parang nagre-reklamo lang naman eh. Ipinagpatuloy na namin ang pagpukpok sa simento. Hindi ko na lang pinansin ang ibang mga sinabi ni Ramon. Sanay na rin naman ako sa ugali ng aking kaibigan. Pero dahil hindi pa rin siya tumitigil sa pagrereklamo at pag-iingay, nagpantig na ang tenga ko sa mga sinasabi niya. Hoy Ramon, kung magrereklamo ka lang ng magrereklamo, ang mabuti pa umuwi ka na. Iwan mo na ako dito. Kung bakit ka naman kasi sumunod-sunod pa rito eh. Hindi naman kita pinilit na sumama sa akin, di ba? Ito naman hindi na mabiro. Nakakainis kasi ito sementong to tigas-tigas. Mukha kasing ilang taon nang inabando na. Parang 100 taon na yata ang mansyon na to. Dahil puro ang pagkakagawa ng semento. Walang halong pangungurakot. Ay nako, ang dami mong sinasabi, ang ingay-ingay mo. Pagkalipas ng 5 minuto, ay hindi na nagsalita si Ramon. Kaya ipinagpatuloy namin ang pagtitibag sa mga semento. Maya-maya pa ay naramdaman ko na parabang may tinamaan ng matigas na bagay ang aking maso. Kaya nabaling ang aking atensyon sa tinamaan ng maso. Hala, teka, ano kayang klaseng bakal to? Napasulyap ako sa gawi ni Ramon dahil nag-aalala ko na baka makita rin niya ang nakikita ko. Nang matiyak ko na abala rin siya sa pagtitibag ng pader, ipinagpatuloy ko na ang pagpukpok. Naku, kapag nagkataon tiba-tiba talaga ako nito, masosolo ko sa wakas ang bakal na to. Binilisan ko ang pagpalo sa kinaroroonan ng 2 bakal na nakita ko. Habang hindi pa nakatingin sa akin si Ramon, at sa 3 beses na pagpalo ko sa semento, lumantad sa aking paningin ang 2 klase ng bakal. Hindi lang isa, kundi 2. Kaya lang, parang kinakalawang na to Pero pwede pa rin to. May katapat na halaga pa rin to. Tuluyan ko lang nakuha ang 2 bakal. Pinagmasdan ko yon at nagulat ako na hindi isang pangkaraniwang bakal yon, kundi isang sandata na ibinabalot sa kamay, isang liabe o nakel. Pambihira.
Paano nagkaroon ng liabe sa loob ng pader na to? Sino naman kaya naglagay nito dito? Nang makuha ko ang 2 liabe, mabilis ko yun isinilid sa akin sako at ipinagpatuloy ko ang pagtibag sa semento. Marami-rami rin ang nakuha kong mga bakal bago lumapit sa akin si Ramon. O ano tol, hindi ba tayo uuwi? Marami na itong mga bakal na nakuha ko. Kaya naman pala tumigil ka na sa pagrereklamo dahil marami ka ng bakal na nakuha. Hehehe, ganun talaga. O ikaw, kumusta na ang pagtitipag mo dyan sa semento? Eto, hindi pa ako tapos. Kalahating dingding pa lang nasisira ko Pero madami-dami na rin to nakukuha ko. Halos ayoko nang tigilan dahil hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Huwag na tayo bumalik dito, Chong. Pinagbigyan lang kita dahil makulit ka Kung ganun, dapat pala ubusin ko na to. Dahil sa sinabi ko, ay tinulungan ako ni Ramon. Kaya madali kong natapos ang aking pwesto at naipon ko ang mga bakal na nakuha ko. Nang matapos kami, ay isinalansan ko ng maayos ang mga yon sa loob ng sako. Ngunit pagsilip ko sa loob nun, napansin ko ang biglang pagkislap ng 2 liabe na nakuha ko. O ano, Chong? Tapos ka na ba dyan? Tara na! Umuwi na tayo! Mauna ka na, Chong. Kailangan ko pang itali itong sako O sige, Chong. Hintayin na lang kita sa labas, ha? Sige, sige. Itinaboy ko muna si Ramon para mauna siya sa akin sa paglalakad. Kasabay ng pagtalikod niya, dinukot ko ang 2 liabe sa loob ng sako at isinilid ko yun sa aking bulsa. Nagkaroon kasi ako ng interes na maaaring malaking halaga ang kikitain ko sa liabing yun kapag naibenta ko sa iba. Ayos to. Tiba-tiba ako nito. Saka ako nagpasya na sumunod sa aking kaibigan. Halos magaan ang bawat hakbang ko sa labis na tuwa. Nakita ko naman si Ramon na naghihintay sa akin sa labas ng abandonadong gusali. Hoy, tol! Abang, tagal mo naman, bilisan mo! Malapit na tayong abutan ng gabi rito, pabira ka, Oo, nariyan na! Habang tinatahak namin ang daan pauwi, ay dumiretso kami sa junk shop ni Ninong Lando. Si Ninong Lando ang nagmamay-ari ng nag-iisang junk shop sa baryo namin. Siya ang kaibigan ng aking ama bago raw ito namatay. Kaya ang turing ko sa kanya ay para ko na ring tunay na ama. Ayos, matutuwa na naman sa akin ito si Ninong. Marami akong bakal na maibibenta sa kanya. Paano kung magtanong siya kung saan mo yan nakuha? Sige nga. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya kung saan ko nakuha to. May naisip na akong paraan. Kaya huwag ka nang mag-alala, okay? Pagkalipas ng 5 minutong paglalakad, ay narating namin ang bahay ni Ninong Lando. Marami siyang kausap. Mga ngalakal din na kagaya namin ni Ramon. Paglapit namin sa pila, sa akin sila nakatingin. Bakas sa kanilang mga mata ang inggit. Dahil ako na naman ang merong pinakamaraming bakal na maipapatimbang kay Ninong Lando. Ay nako, tol. Sikat ka na naman. Mas lalo ka nilang tatawagin na Totoy Bato. Manigas sila sa inggit. Masaya pa nga ako kapag tinatawag nila akong Totoy Bato. Di ba ang angas pakinggan? Lalo na kapag nalaman nila kung saan nanggaling ang mga bakal na dala mo. Paano kaya? Ano kayang magiging reaksyon nila, no? Ano ka ba? Huwag ka na nga maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo Saka lang tumigil sa pagsasalita si Ramon. Hinintay muna namin na matapos ang mga nakapila bago kami lumapit kay Ninong Lando. Nang mapansin kami ni Ninong, pati ang mga dala naming sako ni Ramon, bumakas ang tuwa sa mukha niya. Oh, Totoy! Aba, mukhang marami-rami ang bakal na dala mo Oh, pati pala si Ramon, may dala rin. Opo, napasabit lang po ako sa swerte ni Totoy. Mabuti naman at sumabit ka sa swerte ni Totoy. Aba,
Palagi na lamang si Totoy ang nangungunang mangangalakal sa lahat ng grupo na nagpapatimbang sa akin ng mga bakal. Teka, naisalansan mo na ba mga bakal ha, Totoy? Opo. Naisalansan ko na po. Titimbangin na lang po. Agad na sinimulan ni Ninong Lando ang pagtitimbang. Kaya malakas ko rin na naririnig ang mga bulungan ng mga kalalakihan na naroon. Lahat sila ay naghihintay kung magkano ang kikitain ko sa mga bakal na dala ko. Kaya lang, narinig ni Ramon ang masamang sinabi ng isang lalaki tungkol sa akin. Kaya naman si Ramon din ang nagsalita para ipagtanggol ako. Hoy! Ano pinagsasasabi mo ha? Patas kami lumaban ng kaibigan ko ha? Hindi kami nagnanakaw ng bakal para lamang may maibenta kami. Tol, hayaan mo na sila. Baka ikaw naman ang mapaaway niyan. Nakakasura eh. Halata naman na inggit lang sila eh. Kaya kung naiinggit sila sa'yo, aba, magtibag rin sila ng mga semento. Dahil sa bugso ng damdamin ni Ramon, nilapitan niya ang mga lalaking nakapila. Hoy, kayo ha? Kung hindi kayo masaya na maraming pinapatimbang si Totoy na mga bakal, gamitin nyo rin ang malalaki nyong katawan. Magtibag din kayo ng pader. Hindi yung puro kayo inggit sa katawan. Umangal naman ang lalaking naroon. Hindi raw nila kayang gayahin ako kasi malaki raw ang aking mga braso. Napangiti na lamang ako sa mga narinig ko dahil para sa akin, isa yung papuri. Pagkatapos maubos ang mga tinitimbang kong mga bakal, iniabot na sa akin ni Ninong ang pera. Ayos! Ang laki na naman ang kinita ko! Paldo na naman! Ipinaypay ko pa yun sa aking muka na para bang ipinagmamayabang ko yun sa mga lalaking naroroon na malaki ang kinita ko. Tumigil lamang ako nang magsalita si Ninong Lando. Totoy, ito lang ba talaga ang mga bakal na nakuha mo? Wala na bang natira dyan? Wala na po, Ninong eh. Dating gawi po, ubos po lahat. Hindi po ako nagtitira. Mabuti naman kung ganon. Dahil sa mga narinig ni Ramon mula kay Ninong Lando, lumapit siya sa akin at bumulong. Tol, bakit kaya sa tuwing nagdadala tayo ng bakal sa ninong mo, palagi niyang itinatanong yun ano? Palagi siyang naghahanap kahit nakita naman niya na itinaktak mo ng sako sa harapan niya. Bakit parang nagdududa siya sa atin? Hindi mo naman itinatago ang bakal, di ba? Hayaan mo na. Ganun talaga ang mga negosyante. Hindi ka pa ba nasanay? Iniisip lang ni Ninong na baka nagtatago tayo ng mga bakal para ibenta sa iba. Siyempre, gusto niya lamang masolo ang mga bakal na dadalhin natin sa kanya. Kaya wag mo na lang bigyan ng ibang kahulugan ng mga sinasabi niya. Ikaw talaga, oo. Masyado kang palapon eh. Ganun ba yun? Di ba, siya lang naman talaga ang namimili ng mga bakal dito sa baryo. Sus, praning ka na naman. Lahat naman tayo tinatanong ng ganyan eh. Loko ka talaga. Sige na. Ayusin mo na yung mga nakuha mong bakal at timbangin mo na rin para naman makauwi na tayo. Agad namang kumilos si Ramon. Pagkatapos itimbang ang mga bakal, ay naglakad na kami paalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng 10 minuto, ay narating namin ang bahay. Nadatnan ko si Lolo Usok. Naghihintay siya sa akin. Palihim naman akong siniko ni Ramon na parabang ang ibig sabihin ay lagot ka kay Lolo Usok. Hindi pa man halos ako nakakalapit sa matanda ay nagtanong na siya sa akin. Apo, Totoy, kumusta ang kinita mo ngayon? Kumusta ang pagtitibag mo ng semento? Ayos lang naman po, Lo. Marami po akong naibentang bakal ngayon. Kaya makakabili na po tayo ng ulam at bigas. Lolo Usok, maganda na po sana kinita namin ni Totoy. Kaya lang po sumuway po siya sa ipinag-uutos nyo. Uy, Ramon, ano bang ginagawa mo? Lolo, nagpunta po siya sa lubang mansyon. Huli na, para pigilan ko si Ramon. Nagulat ako sa ginawa niya at halos hindi ako makahinga dahil sa galit. Siniko ko siya sa tagiliran. Sinamaan ko siya ng tingin
Akma na sanang magsasalita ako para pagalitan si Ramon, pero nangibabaw na ang malakas na boses ni Lolo Usok. Ano ka mo? Totoo ba sinabi ng kaibigan mo, ha, Totoy? Pasensya na po kayo, Lolo Usok. Diyos ko! Talagang napakatigas ng ulo mong bata ka! Pasensya na po kayo, Lolo Usok. Ngayon lang naman po ako nagpunta dun eh. Kahit na pa hindi mo ba naisip na ang isang beses ay maaari pang masundan? Hindi ka talaga marunong makinig sa akin. Hindi mo ba talaga alam na mapanganib ang lugar na yon? Oo na po. Hindi na ulit ako pupunta dun, Lo. Ay nako, pambihira. Bakit ba tigas-tigas ng ulo mo? Lo, wag na po kayong magalit. Hindi naman po kami nagtagal dun eh. Wala pa nga po halos isang oras, umuwi na rin ako agad eh. Kinuha ko lang naman po yung mga bakal na nandun. Sayang naman po kung hindi mapapakinabangan eh. Hindi yun ang inaalala ko, Totoy. Ang kaligtasan mo ang iniisip ko. Pero mukha naman baliwala sa'yo ang lahat ng pag-aalala ko. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo? Marami ang nakatirang masasamang elemento sa lugar na yon. At ayaw nila na ginagambala sila. Sus, hindi po ako naniniwalang mapanganib ang lugar na yun, Lo. Tignan nyo nga po. Uligtas naman kami nakauwi ni Ramon na. Abay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang dami mong katwiran. Pagod na ako magpaliwanag. Dala ng galit ay iniwan kami ni Lolo Usok. Sinamaan ko naman ng tingin ang kaibigan kong si Ramon dahil isinumbong niya ako kay Lolo Usok. Pambihira ka naman, Tolo. Bakit mo naman ako sinumbong kay Lolo Usok? Ang daldal mo talaga. Ayun, napagalitan tuloy ako. Pasensya ka na, Tol. Yun talaga ang bala ko kanina pa eh. Masama kasing magsinungaling kay Lolo Usok, lalo pa at buhay mo nakasalalay. Bakit ba ayaw mo maniwala na totoong delikado ang gusaling yun? Kahit na pa di mo na sana ako sinumbong. Pinagkatiwalaan pa naman din kita. Kala ko kaibigan kita. Oo, huwag ka na magalit. Sinabi ko lang naman kung ano ang totoo. Para hindi ka na mahirapan na maglihim sa kanya. Mabigat sa dibdib kapag may itinatago ka sa taong nagmamahal sa'yo. Kapag napahama ka sa ginagawa mo, may alam ako, Tol. Aba, hindi kakayanin ng konsensya ko yun. Sana naman maintindihan mo ako, Chong. Para sa'yo lang naman tong ginagawa ko eh. Huwag ka na magalit. Sus, tigilan mo nga ako. Ang totoo, para sa'yo lang to. Para masolo mo ang mansyon. Uy, Tol. Hindi ako ganong klaseng kaibigan, alam mo yan. Kahit na ano sabihin mo, traidor ka. Tinraidor mo ko. Nilaglag mo ko kay Lolo eh. Diyan ka na nga. Nakakainis ka. Baka hindi ko pa mapigilan ang sarili ko eh. Mabugbog pa kita. Yan pa ba ang igaganti mo sa akin pagkatapos ko magmalasakit sa'yo? Malasakit. Kalokohan mo. Uy, teka, sandali lang. Saan ka pupunta? Papasok na ako sa loob ng bahay. Bahala ka dyan. Huwag mo na akong kakausapin kahit kailan ha. Inaasahan ko pa naman na hindi mo ako isusumbong kay Lolo. Pero sadya yatang makati ang bunganga mo. Wala ka talagang kwentang kaibigan kahit kailan. Ito naman pasensya ka na. Alam mo naman na hindi ko kayang maglihim kay Lolo Usok eh. Kahit na sa mga magulang ko. Hindi talaga ako nagsisinungaling kaya pasensya ka na. Huwag ka na magalit sa akin, Chong. Sus, kausapin mo ang lela mong panot. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ko na hinintay ang iba pang sasabihin ni Ramon. Iniwan ko siya sa labas ng aming bahay. Pagpasok ko, diretso ako sa loob ng kwarto ko. Padabog kong binitiwan ang dala kong maso at isinandal ko yun sa sementong dingding. Pag minamalas ka nga naman talaga, oo. Ang ganda na sana ng timing eh. Sinira pa niya. Nakakainis. Napakadaldal talaga. Buwisit. Pagkaupo ko sa gilid ng katre, saka ko lang naramdaman ang liyabe na nasa loob ng aking bulsa. Dinukot ko yun. Saka pinagmasdan. Pambihira. Grabe naman pala ang kalawang nito. Matatanggal ko pa kaya to?
Kanino kaya ang liabi na to? Saka bakit kaya niya itinago sa pader ang mga sandatang to? Inilapag ko muna ang 2 liabe sa ibabaw ng aking lamesa dahil bala kong bukas na lamang yun linisan. Nagpalit na ako ng damit at pagkatapos ay humiga na sa aking higaan. Pagsapit ng gabi, hindi ako dalawin ng antok. Panay ang sulyap ko sa 2 liabe na nasa ibabaw ng lamesa. Kaya naman, nagdesisyon ako na bumangon sa aking higaan. Kinuha ko ang mga liabe at inihanda ko ang mga gamit sa pagtatanggal ng kalawang. Pagkatapos kong maihanda ang gamit na liha, saka ko sinimulan ang paglilinis. Tumagal halos yun ng 1 oras. Habang kinikiskis ko ng liha ang 2 liabe, nagulat ako dahil nagkulay ginto ang mga yun. Anak ng... Teka, parang ginto to ah. Diyos ko, kapag nagkataon malaking halaga to. Kapag sineswerte ka nga naman, oo, umaapaw ang biyaya. Mabuti na lang talaga at hindi ako nakinig sa kumag na yun. Mabuti at hindi rin ako nakinig sa sinasabi ni Lolo Usok. Dahil kung nakinig ako sa kanila, wala sana to. Paldo talaga. Umabot hanggang tenga ang ngiti ko dahil sa labis na kaligayahan. Pero dahil humanga ako sa itsura ng liabe, naisip kong subukang isuot ang mga yon sa kamay ko. Halos sumakto lamang yon sa mga daliri ko. Ngunit nang tatanggalin ko na, hindi ko na matanggal ang 2 liabe sa aking kamao. Bumundo lang kaba sa aking dibdib. Anak ng teka, ayaw matanggal ah. Anong gagawin ko? Paano ko matatanggal to? Diyos ko, ayaw talaga. Hindi ko na talaga matanggal sa kamao ko. Sinubukan kong iwas-iwas at ipagpag ang kamay ko sa ere para tanggalin ang liabe. Subalit pakiramdam ko, mas lalo lamang itong dumidikit sa aking kamao. Pinagpapawisan na ako ng mga sandaling yun dahil sa labis na pag-aalala. Naku po, pambihira naman oo. Patay talaga ako nito kay Lolo. Malalaman niyan tungkol sa mga lihabi na nakuha ko. Paano na to? Ano ba? Matanggal ka na! Matanggal ka na! Ginamitan ko na rin ng aking 2 hita para ipitin ang liabe para matanggal. Ngunit kahit na anong gawin ko, para bang may malakas na puwersa na lalong nagpapadikit ng liabe sa kamao ko. Nako. Lagot talaga. Matanggal ka na! Ano ba? Matanggal ka na! Maraming beses ko pang sinubukan na tanggalin ang liabe. Ginamitan ko na rin ng damit. Pero wala talagang epekto yun. Diyos ko, bakit ko pa kasi sinuot sa mga kamay ko to eh? Ang tanga-tanga ko talaga. Dala ng aking kawalan ng pag-asa at takot na rin. Isinuntok ko yun sa dingding. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang halos mabutas ang sementong pader ng aking silid. Halos madurog ang semento nun. Saka ko lang naramdaman ang pagluwag ng mga liabe sa aking mga kamay. Agad ko yung itinago sa aking bulsa at napapalunok ng laway dahil sa pag-aalala. Diyos ko po, totoo ba to? Totoo kayang nawasak kong dingding na parang tinamaan ng maso? Kasabay ng aking pag-aalala, ang pag-alulong naman ng mga aso sa paligid ng bahay namin. Dahil sa ingay na yun, biglang bumukas ang pinto ng silid ko. Hanggang sa pumasok na si Lolo Usok. Ano ba yung ingay na narinig ko ha, Totoy? Po, kasi Lolo Usok, sinubukan ko lang naman po kung matibay po ang pader ko eh. Pinukpok ko po ng maso. Ano ka ba? Pambihira! Ano na naman bang kalokohan ang pinaggagawa mo? Anong pumasok sa utak mo? Bakit mo naman gagamitan ng maso ang dingding ng bahay natin? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Balak mo pa yatang ibenta ang mga bakal ng bahay natin ah! Anak ng tutyang, malala ka na talaga, Totoy!
Pasensya na po. Sinubukan ko lang naman po, Lo eh. Hindi ko naman po akalain na mahina pala ang pundasyon ng dingding ng silid ko eh. Kung ang ulo mo kaya ang pukpukin ko ng maso, ha? Talagang sira ulo ka na. Kung ano-ano na ang pumapasok dyan sa isip mo. Lolo Usok, hindi ko naman po talaga sinasadya. Pasensya na po, wag na po kayo magalit. Pasensya. Wag magalit. Dapat nga hindi na kita kinakausap eh. Dahil masama pa rin ang loob ko sa ginawa mo. Tapos ito na naman, nagsisimula ka na naman. Talagang hindi ka titigil hanggat buhay ako. Pambihira kang bata ka. Lolo naman, parang ang sama-sama ko naman po. Alam ko naman po na mali po ang ginawa ko eh. Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, baka ikamatay ko ang pag-aalala sa'yo. Ang pagiging pasaway mo. Aba, Totoy, matanda ka na, hindi ka na bata. Kailan ka ba magbabago? O teka, nasaktan ka ba? Hindi po. Nabigla lang po ko dahil yun nga, nabiyak po yung dingding eh. Nilapitan ni Lolo Usok ang dingding at napakunot ang noo niya. Saka napatingin sa aking kamay at sa maso. Maya-maya pa ay tumango ito. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang magpasya si Lolo Usok na lumabas na ng kwarto ko. Pero pagkalabas niya at naisarado ko na ang pinto, dinukot ko ang liyabe sa bulsa ko at pinagmasdan ko ulit. Mabilis ang kabog ng aking dibdib. Hindi ako makapaniwala na ganun kalakas ang liyabe na nakuha ko. Simula ngayon, ako na nagmamay-ari sa iyo, liyabe. Hindi na kita ibibenta. Lalo pa ngayon na nalaman ko ang kakayahan mo. Isa pa, alam ko na rin kung paano kita uhubarin. Kailangan ko lamang pala isuntok ito sa kahit na anong matigas na bagay. Parang tao na kinausap ko ang aking liyabe. Saka isinilid ang mga yon sa aking bulsa. Pagkatapos ay humiga ako sa aking katre. Habang nakahiga, hindi ako napakali at mainit ang aking pakiramdam. Idagdag pa ang maingay na mga alulong ng mga aso. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na boses ni Lolo Usok mula sa labas ng aking silid. Totoy! Totoy, bilisan mo! Bumangon ka dyan! Pinakinggan ko muna kung si Lolo Usok nga ang naririnig kong tumatawag. Totoy, ano ba? Lumabas ka na dyan! Pambihira naman natutulog pa yung tao eh. Ang ingay-ingay talaga. Bumangon ako sa higaan at nilapitan ko ang pintuan ng kwarto ko. Pagbukas ko ay bumungad si Lolo Usok na nagmamadali. Lo, ano ba yun? Bakit po ba? Halika, bilisan mo! Teka, saan po tayo pupunta, Lo? Nanginginig ang kamay ni Lolo Usok nang hawakan niya ako sa braso. Pagkatapos ay hinila niya ako para maglakad papunta sa sinasabi niyang bahay ng pamilya ng pinatay. Lo, ano po ba nangyayari sa inyo? Diyos ko po, masamang balita. May malagim na nangyari sa bahay na malapit sa atin. Ubus daw ang buong miyembro ng pamilya. Pinatay raw kagabi. Pinasok daw ng masasamang nilalang. Ano? Masasamang nilalang? Ano po bang ibig niyo sabihin, Lo? Masamang nilalang. Yung bang kampo ng kadiliman. Ay nako. Tigilan niyo na nga po ang pagpapaniwala sa mga ganyang kwento, Lo. Babalik na po ako sa kwarto. Sarap-sarap ng tulog ko eh. Halika na para makita mo ang nangyari sa kanila. Bakit ko naman po kailangan makita pa yun? Hindi naman po ako interesado eh. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon mo ng interes. Kailangan mong malaman ito para tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Dahil kapag kwento lang, hindi ka naniniwala eh. Kaya mabuti na yung ikaw na mismo ang makakita. Oo na, Lo, sasama na ako. Huwag niyo na lang akong kaladkarin na para bang bata. Natatandaan mo ba nang magsimulang mag-ingay ang mga aso kagabi? Hindi ba't halos kasabay rin yun ng ingay ng maso sa pader ng kwarto mo? Akala ko talaga ay kaya sila nag-aalulong ay dahil nagulat sila sa ingay na ginawa mo. Yung pala, may inatake ng pamilya. Baka naman po
may nakaaway lang ang pamilyang yun at binalikan sila. Walang kaaway ang mga taong yun. Mabuti silang tao. Kung kaaway lang ang pumatay sa kanila, bakit naman pati sanggol dinamay niya? Napakawalang puso talaga ang may gawa nun sa kanila. Mga halang ang kaluluwa. Ano naman po ang dahilan? At bakit kailangan pa natin silang puntahan, Lo? Gusto ko ngang makita mo na totoong masasamang nilalang o tao ba ang may gawa nun sa kanila. Sus, umiral na naman ang pagiging tsismoso niyo, Lo. Habang tinatahak namin ang daan, papunta sa bahay ng pamilya na namatay, marami ang mga tao na sumabay sa amin sa paglalakad. Balak rin nilang makiusyoso sa mga nangyari. Nakita mo na, pati mga kapitbahay natin nagkakagulo na rin. Dahil gusto rin nila na malaman kung ano ang totoong nangyari. Ay nako, ano po bang pakialam natin dun? Buhay naman po nila yun eh. Jesus Mariosip naman na batang ito, oo. Mahalaga na alam pa rin natin ang nangyayari sa paligid natin. Hala, sige na. Tama na ang karereklamo. Halika na. Bilisan mo na sa paglalakad at baka hindi pa tayo umabot. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, nakasalubong namin si Ninong Lando na nanggaling sa bahay na pupuntahan namin. Lolo Usok, Totoy, saan ba punta nyo? Nako, Lando, nabalitaan namin ang nangyari sa pamilya ng talento. Hindi mo ba tinignan ang itsura ng kanilang bangkay? Nako, Lolo, wala na. Dinala na po ng mga pulis. Dinala na po yata sa punerarya. Nahuli na po kayo nagdating. Kanina pa po inalis eh. Dismayado na patingin sa akin si Lolo Usok. Baka sa mukha niya ang panghihinayang. Nakita mo ng bata ka? Ang tagal-tagal mo kasi bumagod eh. Pagkatapos ang dayong pantalong at reklamo. Hindi ko na tuloy naabutan. Ay nako, hindi ko ba lang nakita kung anong itsura ng kanilang mga katawan. Oh, nag-aaway na naman ba kayo, Lolo Usok? Ay nako, Ninong Lando, sinabi mo pa. Himbing na himbing po ako sa pagkakatulog, ginising ba naman ako ni Lolo Usok para dito? Mabuti na lamang po at kinuha na pala ng mga pulis. Batang-batang ito, parang masaya ka pa na hindi natin naabutan ang mga bangkay nila. Kasi naman po, Lolo, kapag nakita natin ang itsura nila, hindi rin kayo matatahimik. Kung ano-anong iisipin nyo, pagkatapos hihigpitan nyo ako. Aba, umiiwas lang naman po ako eh. Tumahimik ka na nga lang, Totoy. Teka, Lando, anong klaseng nilalang ba ang pumatay sa kanila? Hayop ba o tao? Lolo Usok, ang balita ko po pinasok sila ng mabangis na hayop. Ay nako, hanggat hindi ko nakikita ang katawan ng mga biktima, hindi ako maniniwalang hayop ang may gawanan sa kanila. Ang gusto ko, makita talaga ng aking mga mata para mapatunayan ko. Sa inyo naman po pala ako nagmana eh. Dala ng inis sa akin ni Lolo Usok. Hinabol niya ako ng palo gamit ang kanyang kamay. Kaya napabilis ang pag-uwi namin pabalik sa bahay. Pagdating namin sa kubo ay nagpahinga si Lolo Usok sa may balkonahe. Hindi na siya nangulit sa akin at hindi na rin namin pinag-usapan ang tungkol sa pamilya ng mga talento. Pagkatapos ng pangyayaring yun, muling bumalik sa dati ang ruta ng aking pamumuhay. Bumalik ako sa paghahanap ng bakal. Nagtibag ng mga abandonadong gusali, pero hindi na ako bumalik sa kinatatakutan na mansyon. Pagsapit ng gabi, muli umalulong ang mga aso sa paligid at dahil doon, bigla akong nag-alala. Diyos ko, bakit kaya nagkakagulo na naman ang mga aso sa paligid? Hindi kaya meron na namang mamamatay? Dahil sa ingay na yun, mas lalo akong hindi mapakali. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng paa na papalapit sa akin silid. Pagbukas ng pinto, pumasok si Lolo Usok. Hindi maganda to, Totoy. Pakiramdam ko, meron na namang masamang mangyayari. Sana naman po, Lolo Usok, wala naman. Sana hindi na po maulit ang nangyari sa pamilya ng mga talento. Sana nga, Totoy. Sana nga. Pero Lo, wag na po kayo mag-alala.
Baka naman walang mangyari. Habang tumatagal, ay nakakakilabot na ang tunog ng alulong ng mga aso. Kaya mas lalo kaming nag-alala. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Maging si Lolo Usok na pabalik-balik sa paglalakad habang nag-iisip. Bakit po, Lo? Nangyari na rin ito noon, Totoy. Meron na nangyaring ganito sa baryo natin. Kaya natitiyak ko na hindi isang ordinaryong nilalang ang pumatay sa kanila. Kaya po ba sinasabi nyo na maaaring hindi basta hayop lamang ang pumatay sa pamilyang yun? Tama ka, Apo. Lahat ng mga sinasabi ko ay may sapat na batayan. Kung ganun, dapat pala tayo mag-ingat, Lolo Usok. Sa tono ng pananalita mo, parang naniniwala ka na sa mga sinasabi ko, ha? Sinusubukan ko pong maniwala sa inyo, Lolo Usok. Kapag bukas ay meron na namang nangyaring masama, kagaya na nangyari sa pamilya ng mga talento, ibig sabihin nun, totoo nga po ang hinala nyo. Dahil sa mga sinabi ko, mas lalong hindi napakali si Lolo Usok. Tumabi siya ng upo sa akin at pagkatapos ay pinakinggan namin ang mga alulong ng aso sa paligid. Pagkalipas ng 10 minuto, ang alulong ng mga aso ay nawala. Bumalik sa katahimikan ang gabi. Ang mabuti pa kaya, Lo, matulog na po muna tayo. Sa tingin ko naman po nagkamali po tayo ng hinala eh. Hindi nagsalita si Lolo Usok. Sa halip, wala siyang imik na lumabas ng aking silid. Saka naman ako humiga sa aking katre. At dahil sa malalim na ang gabi, agad akong nakatulog. Kinabukasan ay nagulantang ako sa malakas na sigaw ni Lolo Usok. Kinakalampag niya ang dingding ng aking pinto. Totoy, gumising ka! Bilisan mo! Lumabas ka na kwarto mo! Napabalikwas ako ng bangon at agad kong nilapitan ang pintuan. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Lolo Usok. Namumutla ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang mga kamay at tuhod. Lo, ano po nangyari? Halika, sumama ka sa akin, bilisan mo! Ito na talaga at sinasabi ko, sigurado na to! May bago na namang naging biktima! Wala na akong nagawa nang hawakan ni Lolo Usok ang braso ko at hinila niya ako palabas ng bahay. Tinaak namin ang daan papunta sa bahay ng mga bagong biktima. 5 bahay lang ang pagitan nun mula sa aming tirahan. Pagdating namin doon ay marami na ang mga taong nakikiusyoso sa loob at labas ng bahay. Lo, malapit lang to sa bahay natin, ah. Kaya nga nakapag-aalala na talaga. Ang sabi, mabangis daw na hayop ang nakita nila kagabi na pumasok sa bahay ng biktima. Kung ganun po, may nakakita po sa mga nangyari. Pero bakit ganun, Lo? Wala pong lumaban ng isa sa kanila. Wala man lang gumawa ng paraan para humingi ng tulong kay Kapitan. Masyado raw mabilis ang pangyayari. Yun ang narinig kong usap-usapan ng mga tao na nagbalita sa akin kanina. Ibig sabihin, pinabayaan lamang nila na patayin ng mga nilalang na yun ang isang buong pamilya? Po, ang mga nilalang na tinutukoy mo ay hindi basta-bastang mga nilalang na kayang patayin ng isang tagalang o kaya ng palo ng kahoy. Sila ang mga nilalang na kailangan ng kasanayan sa pakikipaglaban. Magsasalita pa sana ako, pero hinawi na ni Lolo Usok ang mga tao para makapasok kami sa loob ng bahay. Pagpasok namin, bumungad sa aming paningin ang 5 miyembro ng pamilya na wala ng buhay. Marami ang talsik ng dugo sa dingding. Ang kanilang mga mata ay nakadilat. Laylay ang dila at tigit sa lahat, wakwak ang kanilang tiyan. Sa paligid nila ay may mga pulis na sumusuri sa katawan ng mga biktima. Diyos ko, anong kasamaan to? Napakawalang puso naman na may gawa nito. Wala talagang awa ang mga nilalang na pumatay sa kanila, Totoy. Ang alam lang nila ay kumain ng tao, sumipsip ng dugo. Sa tingin ko, hindi lang isang nilalang ang may gawa niyan sa kanila. Marami sila, Totoy.
Marami. Hindi na natapos ni Lolo Usok ang iba pa niyang sasabihin dahil napansin namin na bukod sa mga dugong nagkalat sa sahig, nakita rin namin ang mahabang hibla ng buhok sa katawan ng mga biktima. Kaya kinuha ko yun, hinawakan ko, subalit sa sobrang talas nito, nahiwa ang aking daliri. Ay, grabe naman talas nito. Apo, mag-iingat ka. Ano ba ginawakan mo? Patingin nga ako niyan. Dala ng pag-aalala ni Lolo Usok, hinawakan niya ang aking kamay at napansin niya rin ang hibla ng buhok na hinawakan ko kanina. Bigla siyang kinabahan. Nanginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko rin na para bang bigla siyang natakot. Lolo Usok, bakit po bigla kayo natigilan? Diyos ko, Totoy. Alam ko na kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa kanila. Hindi isang mabangis na hayop, kundi isang mabangis na aswang na kubot. Isang palatandaan ang hibla ng buhok na to. Dahil sila ang mga nilalang na mayroong taglay na buhay na buhok na ginagamit nila para makapambiktima at pumatay ng mga tao. Kahit mahina ang boses ni Lolo Usok, rinig ko ang mga sinabi niya. Bigla akong kinilabutan. Ang pumatay sa pamilyang yan ay maaaring siya rin ang pumatay sa nauna niyang biktima. Diyos ko, masama na talaga ito, Totoy. Saglit akong natigilan at napatitig sa muka ni Lolo Usok. Pagkatapos kong marinig ang tungkol sa aswang na kubot, bumundol ang kaba sa aking dibdib. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Usok? Diyos ko, Apo, masamang pangitay nito. Isang masamang senyales. Isang palatandaan na nagising na ang supremo ng mga aswang na kubot. Oh, sino pong supremo? Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Tsaka, ano po bang sinasabi niyong nagising na ang supremo? Nag-alala na napatingin sa akin si Lolo Usok. Hindi ko siya maintindihan, pero nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang aswang na kubot na tinutukoy ko ay merong isang supremo na matagal nang natutulog. Ang pangalan niya ay Tripon at magigising lamang siya sa oras na merong gumamit ng makapangyarihang sandata. Sa oras na merong nakakuha ng 2 mahiwagang liyabe at naisuntok yon sa kahit na anong matigas na bagay. Kasabay ng pagsuntok niya, magigising din ang supremo ng mga aswang. Diyos ko, ito na ang aking kinatatakutan. Sunod-sunod ang paglunok ko ng laway. Dahil alam ko sa sarili ko na ako ang tinutukoy ni Lolo Usok. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Alam ko na naramdaman din ni Lolo na meron akong itinatago sa kanya. Totoy, kailangan natin mag-usap. Hindi na hinintay ni Lolo Usok na sumagot ako dahil umalis na siya sa harapan ko at iniwan ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Dahil alam ko sa sarili ko na meron akong nagawang pagkakamali. Isang pagkakamaling pagsisisihan ko habang buhay. Maya-maya pa ay sumunod na ako kay Lolo Usok sa paglalakad. Pagdating ko sa bahay ay agad akong naupo sa balkonahe habang ang matanda naman ay pabalik-balik ng paglalakad sa aking harapan. Lo, teka nga, ano po ba nangyayari sa inyo? Ano po bang pag-uusapan natin? Tumigil sa paglalakad si Lolo Usok at tumayo siya sa aking harapan. Totoy, gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Totoy. Ano po ba yun, Lolo Usok? Kinakabahan naman po ako sa sinasabi niyo eh. Ikaw ba ang nakakuha sa mahiwagang liyabe sa lumang mansyon? Ho? Hindi po. Huwag kang magsinungaling.
Buhay ng mga tao ang nakataya rito. Wala na akong nagawa, kundi ang ipagtapat kay Lolo Usok ang tungkol sa liabe. Sa unang pagkakataon, lumapat ang kanyang palad sa aking muka. Nagulat ako, kaya nasapu ko ng palad ang aking pisngi. Balak mo pang itago sa akin ang katotohanan? Magsisinungaling ka pa? Hindi mo alam kung gaano kasama ang ginawa mo, kung anong pagkakamali ang ginawa mo. Lo, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Tsaka bakit niyo po ako sinaktan? Tama po ba saktan niyo ako dahil lang sa pagkakamaling nagawa ko? Parang liabi lang po, nagkakaganyan na kayo. Dahil hindi basta liabi lang ang tinutukoy ko, Totoy. Ang labing nakuha mo, ang gigising sa natutulog na pinakamasamang supremo sa lahat ng mga aswang. Hindi ka nag-iisip. Matigas talaga ang ulo mo. Ang pamilyang namatay kanina, kasalanan mo ang mga nangyari sa kanila dahil ikaw ang dahilan. Dala ng aking sama ng loob ay napatayo ako at nagpaliwanag kay Lolo Usok. Kasalanan? Paano ko po naging kasalanan yun? Kinuha ko lang naman po ang liabe. Kaya nga, ang liyabing yan, ang sandatang papatay kay Tripon. Ibig sabihin, manganganib na rin ang buhay mo. Matagal nang itinago yan doon sa lumang mansyon. At dahil matigas ang ulo mo, pinakialaman mo ang hindi dapat pakialaman ng tao. Muli akong napaupo sa upuan at napatitig sa kawalan. At ang nangyari sa loob ng iyong kwarto, hindi talaga maso ang ginamit mo, kundi ang liabe, tama ba? Kasabay ng paggamit mo nun, hindi ba't merong namatay? Yun ang dahilan kung bakit galit na galit ako sa ginawa mo, Totoy. Hindi ko matanggap na nagsinungaling ka sa akin. Lo, patawarin niyo ako. Hindi ko po alam ang tungkol sa liabe at dun sa Supremo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Usok bago nagpatuloy sa pagsasalita. Meron ng unang nagmay-ari sa liabe. Ang iyong ama na si Diego. Siyang naglagay ng mga sandatang yun sa pader na tinibag mo. Pag-aari niyo ang mansyon. Ano po? Teka, paano pong nangyari yun? Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga natuklasan. Gulong-gulo ang isip ko. Ngayong pinakialaman mo ang liabe, ibig sabihin yan, ikaw ang magpapatuloy sa nabigong misyon ng iyong ama. Paano nabigo po ang aking ama? Hindi niya kinaya ang lakas na kapangyarihan ni Tripon. Kaya nag-isip siya ng paraan para patulugin ang Supremo kaysa ubusin ng aswangan lahat ng mga taong nakatira sa baryong ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang orasyon na magpapatulog ulit kay Tripon ay kasama niyang ibinaon sa hukay. Kung ganun, wala na pong pag-asa na muli siyang makakatulog. Wala na, dahil ang tanging magagawa mo na lamang ay ang patayin siya. Sa ngayon, ayoko munang pag-usapan ng tungkol sa mga nangyayari. Gusto ko muna magpahinga. Pagkatapos ng aming pag-uusap ni Lolo Usok, ay nagkulong siya sa loob ng kanyang kwarto. Naiwan akong natitigilan at nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Pagsapit ng gabi ay hindi na ako dinalaw ng antok at bawat pag-alulong ng mga aso sa aming paligid ay parabang pinipiga ang aking puso dahil sa labis na pag-aalala. Kinabukasan, nagulat ako sa biglang pagdating ni Ramon. Umiiyak siya. Namumutla ang kanyang labi. Tol, samahan mo ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita ang pamilya ko sa ganong itsura, Tol. Ha? Bakit, Tol? Ano nangyari? Ano bang ibig mo sabihin? Tol, may pumatay sa pamilya ko. Patay na ang mga magulang at kapatid ko, Tol. Wala na sila. Patay na silang lahat. Kung di ako nakatakas kagabi at hindi ako nailigtas ni Manlando, maaaring patay na rin ako kasama nila. Diyos ko, Ramon. Nakikiramay ako sa nangyari sa'yo.
Ngayon, Tol, kailangan kong bumalik sa bahay. Kailangan ko ng tulong mo. Samahan mo ako, Tol, dahil pakiramdam ko, hindi ko sila kaya makita sa ganung kalagayan nila. Sige, sasamahan kita. Chong, lakasan mo ang loob mo. Tara na. Nagmamadali akong sumama kay Ramon. Ni hindi na nga ako nakapagpaalam kay Lolo Usok. Ramdam na ramdam ko ang paghihirap ng kalooban ng aking kaibigan. Naaawa ko sa kanya. Pakiramdam ko, kasalanan ko. Pagsapit namin sa bahay ni Ramon, ay hindi na nga napigilan ng aking kaibigan ang hindi mapahagulgol ng iyak. Tumambad sa aming paningin ang brutal na pagpatay sa buong pamilya ni Ramon. Nakita ko rin si Ninong Lando, nag-aasikaso sa katawan ng mga biktima habang kinakausap ng mga pulis. Diyos ko! Ang pamilya ko! Wala na sila! Pinatay silang lahat! Ang tangi ko nalang nagawa ng mga sandaling yon ay ang hawakan ang balikat ng aking kaibigan habang nakaluhod siya sa sahig at iniiyakan ang kanyang pamilya. Chong, lakasan mo ang loob mo. Nandito lang ako. Totoy! Wala na! Wala na ang pamilya ko! Ang mga hayop na yon! Pinatay nila ang pamilya ko! Naramdaman ko na lumapit sa akin tabi si Ninong Lando at hinawakan niya ako sa balikat. Pagtingin ko sa kanyang muka, tumango siya. Kung hindi ko naabutan si Ramon, maaaring patay na rin siya. Mabuti na lang at naitakas kong kaibigan mo. Kung ganun, nakita niyo po ang itsura ng mga aswang na kubot? Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa aswang na kubot? Sinabi na po sa akin ni Lolo Usok. Alam ko na po ang pumatay sa bawat miyembro ng pamilya sa baryo natin ay ang mga aswang na kubot. Dahil sa mga narinig mula sa akin, napasigaw si Ramon. Panayan suntok niya sa sahig dahil sa labis na galit. Mga hayop sila! Mga hayop sila lahat! Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa pamilya ko! Sinusumpa ko! Tol, huwag kang magpapatalo sa galit mo. Hindi! Magbabayad sila sa akin, Tol! Magbabayad sila! Huminahon ka muna, Ramon. Ang kailangan mo ngayon ay magpakatatag. Nagpatuloy sa paghahagulgol ng iyak si Ramon, habang ako naman ay hindi mapakali. Wala akong magawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman ng kaibigan ko. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, ako ang pumatay sa pamilya niya. Nang tignan ko ang kamao ni Ramon para pigilan siya sa kanyang ginagawa, napansin ko ang mahabang hibla ng buhok sa sahig, pati na sa katawan ng mga biktima. Kaya napatunayan ko na aswang kubot nga ang may gawa nun sa kanila. Nakuyom ko ang aking kamao dahil sa labis na galit. Chong, uwi muna ako ha. May pupuntahan lang ako. Saan ka pupunta, Chong? Basta Chong, may kailangan lang akong ayusin. Chong, lakasan mo ang loob mo. Ninong Lando, kayo po muna ang bahala kay Ramon. May aasikasuhin lang po ako. Huwag ka mag-alala. Ako muna ang bahala kay Ramon. Mabilis kong tinakandaan pabalik sa bahay. Diretso kagad ako sa loob ng aking kwarto. Inihanda ko ang aking liyabe, saka nagpalit ng damit. Ngunit naramdaman ko na pumasok sa loob ng aking silid si Lolo Usok. Saglit akong natigilan dahil naabutan niya ako na isinusuot ko ang dalawang liyabe sa aking mga kamay. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Wala po, Lolo Usok. Totoy, kung ano man ang tumatakbo sa isip mo, huwag mo nang ituloy. Mapapahamak ka. Huwag niyo po akong pigilan, Lolo. Habang nagsasalita ako, inayos ko naman ang liyabe sa pagkakakabit sa aking kamay. Teka, ano bang gagawin mo? Anong gagawin mo sa mga liyabe? Lolo Usok,
Papatayin ko po ang mga hayop na pumatay sa pamilya ng kaibigan ko. Nakita mo na! Nakita mo na kung ano naging bunga ng katigasan ng ulo mo. Pagkatapos ngayon, uulitin mo na naman. Magmamatigas ka. Gusto mo na naman ang masusunod. Sa pagkakataong to, Lolo Usok, alam ko na po ang ginagawa ko. Hindi mo pa rin alam kung anong ginagawa mo, Totoy. Dahil hindi ka naman nagpapapigil sa binabalak mong gawin. Talagang hindi niyo na po ako mapipigilan, Lolo Usok. Kung tutuusin, may kasalanan din po kayo. Dahil kung sinabi niyo po agad sa akin ang tungkol sa mansyon, hindi na po sana umabot pa sa ganito. Kung naipagtapat niyo agad sa akin ang buong katotohanan, hindi mangyayari to sa akin. Hindi mapapahamak ang pamilya ng kaibigan ko at ng iba pang pamilya. Ano ka mo? Ulitin mo nga sinabi mo. Tama ba ang narinig ko na sinisisi mo ko sa mga nangyayari sa iyo at sa pamilya ng kaibigan mo? Dahil yun naman po talaga ang totoo. Lintik kang bata ka. Ikaw ang may kasalanan at hindi ako. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo. Hala, sige. Kung gusto mong pakamatay, magpakamatay ka. Umalis ka. Pumunta ka roon sa gubat. Naroon si Tripon. Ipakita mo sa kanya kung gaano ka katapang. Huwag mo nang intindihin kung ano nararamdaman ng mga taong nag-aalala sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sige, lumayas ka na. Wala na akong pakialam sa iyo. Namaos ang boses ni Lolo Usok sa pagtataboy sa akin. Natigilan ako sa sinabing yun ni Lolo Usok. Subalit para nang sasabog ang dibdib ko sa labis na galit. Kaya naman, napaupo na lang ako sa gilid ng aking katre at hindi ko na namalayan na pumatak na pala ang luha ko mula sa aking mga mata. Siguro nga po tama kayo. Kasalanan ko. Kasalanan ko nangyari sa pamilya ng kaibigan ko. Habang nakikita ko siya kanina kung gaano siya nahihirapan, sinisisi ko ang sarili ko. Sana, Lolo Usok, nakinig ako sa inyo noon. Aaminin ko, nagkamali rin ako, Totoy. Hindi ko dapat sinabi yun. Wala kang kasalanan, Apo. Walang ibang may kasalanan, kundi ang supremo ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako sa laban na to. Sasamahan kita. Kaya lang naman kita pinipigilan kanina dahil hindi ito ang tamang oras para umatake. Kailan po ang tamang oras, Lolo? Mamayang gabi. Dahil sa gabi siya umaatake, kailangan natin maging handa. Alam niyo po ba kung saan po siya nagtatago? Sa lumang mansyon. Ang alam ko, meron dong basement at doon itinago ng iyong ama ang katawan niya. Kaya natitiyak ko na yun na rin ang naging kuta niya. Naghintay kami ng pagsapit ng gabi. Wala kaming inaksayang oras. Kasama ko si Lolo Usok na may dalang tungkod. Pinuntahan namin ang kinaroroonan ng lumang mansyon. Pagdating namin sa lugar, nagtago muna kami sa likod ng pader. Pinakiramdaman namin ang paligid. Maya-maya pa, nakarinig ako ng pag-angil na nanggagaling sa loob ng kwarto. Inihanda ko ang aking kamao habang hindi inaalis ang tingin sa pintuan ng silid. Dahan-dahan na lumapit sa akin si Lolo Usok at bumulong sa hangin. Apo, mag-iingat ka. Nariyan na sila. Pinaghandaan ko ang paglabas ng mga aswang nakubot sa pintuan. Kaya gano'n na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang bumungad sa aking harapan ang dalawang aswang nakubot. Nakalutang ang kanilang buhay na buhok sa hangin. Hindi na sila nakaporma. Inatake ko kagad sila ng suntok sa muka. Bumalandra sila sa simentadong sahig. Nilapitan ko sila. Pagkatapos ay halinhinan ko silang sinuntok sa kanilang dibdib. Bawat tamaan ng aking liyabe ay napapaigik sila sa labis na sakit. Halos madurog ang kanilang buto sa lakas ng pagkakasuntok ko. Mga halimaw kayo! Papatayin ko kayong lahat! Dahil abala ko sa pagsuntok sa muka ng isang aswang nakubot,
Hindi ko napansin na nakabangon na pala ang isa pang aswang sa likuran ko. Mabuti na lang ay maagap si Lolo Usok. Pinalo niya ng tungkod ang ulo ng aswang. Bumagsak ito sa sahig. Pagkatapos kong mapatay ang kalaban kong aswang, ang isa naman ang binalingan ko. Inasinta ko ng suntok ang kanyang muka at halos madurog ang kanyang bungo dahil sa lakas ng aking liyabe. Maya-maya pa, may isa pang aswang na bigla na namang lumitaw sa likuran ni Lolo Usok. Inatake nito ang aking lolo at tumama ang kalmot ng aswang sa likod ng matanda. Napasigaw ako dahil sa pag-aalala. Napaluhod sa sementadong sahig si Lolo Usok habang nakangwi ang kanyang muka. Lolo, lumabang kayo! Mag-iingat po kayo! Kaya lang, napuluputan na ng buhok ng kubot ang katawan ni Lolo Usok. Tinamaan siya ng suntok ng aswang. Umatake naman ako sa aswang na nanakit kay Lolo. Sinuntok ko siya sa muka. Kaya naman, nabitiwan niya si Lolo Usok at bumagsak ito ng pasadsad sa sahig. Nagkaroon ako ng pagkakataon na labanan ang aswang. Magkakasunod na malalakas na suntok ang tumama sa kanyang muka. Kumalat ang dugo mula sa nadurog niyang bungo. Lalapitan ko sana si Lolo Usok para tulungan siyang tumayo. Ngunit pinuluputan na ako ng lumulutang na buhok ng aswang. Binalot ng buhok nito ang aking kamao. Matalas yun, kaya nasugatan ako. Pero dahil biglang kumislap ang aking liyabe, napaso ito. Binawi ng aswang ang kanyang buhok. Dahil sa nangyari sa akin, si Lolo Usok naman ang sumugod sa aswang. Ayop ka! Diablong buwag ka! Papatayin kita! Umatake si Lolo Usok gamit ang kanyang tungkod. Tinamaan ng kahoy ang mukha ng aswang, ngunit hindi ito natinag. Sa halip, ngumisi pa ito ng nakakakilabot. Pinilit kong bumangon para tulungan si Lolo Usok, pero sinakal na siya ng aswang at inihagis palabas ng mansyon. Lolo! Dala ng takot at pag-aalala ko nang makita kong bumagsak sa lupa si Lolo Usok at hindi na gumagalaw. Inatake ko ang aswang. Sinuntok ko siya, ngunit nasalo niya ang aking kamao. Gumanti siya sa akin ng 2 suntok na tumama sa aking dibdib. Pasadsad akong bumagsak sa lupa sa tabi mismo ni Lolo Usok. Kaya naman nakahinga ko ng maluwag nang makitang nawalan lang ng malay si Lolo. Hindi ko inaasahan na malakas pala ang aking kalaban. Kaya nang hindi na ako nakalaban at nangihina ang aking katawan, umatake ang aswang. Naramdaman ko ang pagkalmot niya sa aking dibdib. Inihagis niya ulit ako sa damuhan at bumalandra ang aking katawan sa isang patay na puno. Ganon din ang kanyang ginawa sa akin, Lolo. Lo, gumising ka! Lolo Usok! Wala akong natanggap na tugon mula kay Lolo Usok. Saka ko lang naisip na kaya siguro pinipigilan ako ni Lolo Usok na sumugod sa mga aswang ay dahil sa alam niya na malakas talaga ang mga ito. Gumapang ako sa lupa at pilit na inaabot ang kanyang kamay. Lolo Usok! Magsalita po kayo, pakiusap! Lolo Usok! Totoy! Totoy, nasan kayo? Tila nabuhayan ako ng loob nang marinig ko ang boses ni Ninong Lando. Nakita ko, tumigil din sa pag-atake sa akin ang aswang na kubot. Totoy! Iniligtas ko kayo! Ninong, tulungan mo kami! Tulungan mo si Lolo Usok! Hindi na nag-aksaya ng oras si Ninong Lando. Inatake niya ng isang malakas na suntok ang aswang na kubot. Ginamit niya ang kanyang itak at tinaga niya ito sa leeg. Nagkakakawag ang kamay ng aswang at bumagsak ito sa lupa. Habang si Ninong Lando naman ay tinuluyan niyang pugutan ng ulo ang aswang. Saka siya nagmamadaling lumapit sa akin. Totoy, kailangan na natin makaalis dito bago pa dumating ang iba pa nila mga kasama. Ninong, si Lolo Usok po. Huwag ka mag-alala.
Pareho ko kayo ililigtas. Inalalayan ako ni Ninong Lando para makalayo sa lugar na yon. Kumapit ka sa akin. Bilisan mo. Ilalayo ko kayo rito. Ayoko pa sanang sumama kay Ninong Lando dahil may iiwan si Lolo. Pero nangako naman si Ninong Lando na kukunin niya rin si Lolo Usok. Dinala niya ako sa likod ng isang malapad na puno. Saka binalikan ang lolo ko. Maya-maya pa ay nakasama ko na rin si Lolo Usok. Ngunit dala ng pagod at sakit ng aking buong katawan, nawalan na rin ako ng malay. Pagkagising ko, nagulat ako dahil nakagapos na kami ni Lolo Usok sa haligi ng kubo. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nakatulog ka ba na maayos? Napako ang aking atensyon sa pinanggagalingan ng boses. Si Ninong Lando, nakaupo siya sa bangko na nasa harapan ko. Pinaglalaruan niya ang itak na ginamit niya sa aswang kanina. Nakangisi siya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ninong, ano pong ibig sabihin nito? Bakit mo kami ginapos ni Lolo Usok? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo kung ano ang ibig sabihin nito? Kung ganon, kasabot ka ng mga aswang. Alagad ka ni Tripon. Tumpak! Walang sablay. Sinasabi ko na nga ba't kilala mo na ang supremo ko, ang aking Panginoon. Palabas ko lamang ang pagtulong sa inyo. Ano? Bakit niyo ito ginagawa, Ninong? Bakit niyo po kami niloko? Simple lang. Dahil tapat ako sa Panginoon ko. Si Tripon lang ang may kakayang magbigay sa akin ng walang kapantay na kapangyarihan. Nagkakamali ka. Pumapatay siya para sa pansarili niyang kapakanan. Hindi niya tutuparin ang iyong kahilingan. Tanging ang Diyos lamang ang may malakas na kapangyarihan na walang kapantay. Ninong, pakawalan niyo kami. Huwag kayong tumaak sa landas ng pagiging masamang nilalang. Huwag mong siraan ang Panginoon ko. Marami na akong hirap na pinagdaanan. Hindi ko hahayaan na masayang ang mga buhay na inalay ko sa kanya. Kaya sa kanya lang ako magiging tapat. Ano kanyo? Alay? Anong ibig mo sabihin, Ninong? Tutol naman. Mamamatay na rin naman kayo. Kailangan malaman mo na. Kasama sa mga inialay kong buhay sa akin, Supremo, ay ang buhay ng iyong mga magulang. Ang galing, di ba? Nagpanggap ako mabait. Pero ang totoo, masama ako. Dahil ako ang pumatay sa mga magulang mo, Totoy. Ako ang dahilan kung bakit naulila ka sa iyong ama at ina. Hayop ka, Ninong. Kung gayon, kayo rin na nasa likod ng pagpatay sa pamilya ni Ramon. Mismo! Nakuha mo na naman. Ako pa nga tumawag sa mga pulis eh. Hayop ka. Hayop ka, Ninong. Wala kang kasing sama. Demonyo ka. Hindi ako masama. Sadyang ganun lang ako magpakita ng katapatan sa aking Panginoon. Pero aaminin ko, ng panahon na natutulog pa si Tripon, masaya ako sa ginagawa kong pag-alay ng buhay ng tao sa kanya. Paano mo sila inaalay sa Supremo mo? Simple lang. Giniginitan ko sila sa leeg. Pagkatapos ang kanilang dugo, ipinapatak ko sa bibig ni Tripon para mainom niya, para magising siya. Hindi ko naman akalain na ikaw ang makakahanap sa mahiwagang liabe. Kaya hindi na ako nahirapan na gisingin siya. Dahil ikaw na mismo ang gumising sa kanya. At ngayong gising na siya, pinakain ko siya ng tao. Pakawalan mo ako rito! Pakawalan mo ako rito, alimaw ka! Papatayin kita! Oops! Huwag ka naman masyadong atat na patayin ako. Dahil ikaw ang mauunang mamatay sa ating dalawa. Hindi naman ako masamang tao. Naging mabuti rin naman ako sa kaibigan mo. Sa katunayan nga, iniligtas ko siya, di ba? Pati kayo ni Lolo Usok, iniligtas ko rin. Kaya bakit ka nagagalit sa akin?
Pakawalan mo kami! Pakawalan mo kami! Sinungaling ka! Demonyo ka! Hindi pwede! May plano ko sa inyo. Sayang naman ang mga isinakripisyo kong buhay ng mga kasama ko para lamang mapaniwala kayo sa pagkukunwari ko. Tsaka, ganti ko na rin ito sa tatay mo dahil sinubukan niyang patayin ang supremo ko. Kaya humanda ka, Totoy. Dahil kayo naman dalawa ng lolo mo ang iaalay ko kay Panginoong Tripon. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tawa ni Ninong Lando saka lumapit sa akin. Pero bago ko kayo ibigay sa aking Panginoon, hubarin mo muna ang mahiwagang liabe na yan para naman magkaroon ako ng karagdagang kapangyarihan. At kapag nangyari yun, ako na mismo ang magiging supremo. Matagal ko nang hinahanap yan. Kaya nga namimili ako ng mga bakal dahil umaasa akong may makakakita niyan eh. Hindi kasi naging malinaw ang sinabi sa akin ng iyong ama kung saan niya ibinaon ang liabe na yan. Wala akong kaalam-alam na ikaw pala ang nakakuha niyan. Hayop ka! Hindi mo makukuha ang liabe na to sa akin dahil kay tatay to. Wala kang karapatang gumamit ito dahil kampun ka ng kadiliman. Demonyo ka! Pues, kasama mo na yan na ibabaon ko sa hukay. Para sa kaalaman mo, bilang na ang mga oras nyo. Wala akong pakialam at hindi ako natatakot. Tao ka lang din at iisa lang din ang buhay mo. Nang mga sandaling yon, kahit nararamdaman ko ang takot, hindi ako nagpahalata dahil gusto kong masira ang kanyang diskarte. Maya-maya pa ay tumayo si Ninong Lando. Sinuntok niya ako ng malakas sa muka kaya nabaling ang aking paningin sa dingding. Nagkasalubungan kami ng tingin ni Ramon na ng mga sandaling yon ay nakikinig na pala sa aming mga pinag-uusapan ni Ninong Lando. Hindi ako nagpahalata para hindi mapahamak ang kaibigan ko. Tinignan ko si Ninong Lando ng masama. Hanggang suntok lang ba ang kaya mo? Kapag nakawala ako dito, dila mo lang ang walang latay, tandaan mo yan. Ako mismo ang dudurog sa mukha mo at sa buto mo. Kasama ka mamamatay ng minamahal mong supremo, tandaan mo yan! Dala ng labis na galit ni Ninong Lando sa sinabi ko. Sunod-sunod ang tumamang suntok sa akin tagiliran at muka. Namilipit ako sa labis na sakit hanggang sa nagpanggap na rin ako na walang malay. Mahina ka naman palang nilalang. Sinubukan ni Ninong Lando na tanggalin ang suot kong liabe. Subalit napaso siya at napaatras. Dala ng kanyang pagkadismaya, lumabas siya ng kubo. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok naman si Ramon. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Tol! Tol, ayos ka lang ba? Tol, anong ginagawa mo rito? Hindi ka na dapat sumunod dito. Mapapahamak ka. Hindi, Tol. Hindi kita iiwan. Lalo pa ngayon na alam ko na ang buong katotohanan. Alam kong masama si Mang Lando. Siya ang nagbigay ng alay sa kanyang supremo para patayin ang pamilya ko. Teka, paano mong nalaman na siya ang nagbigay ng alay sa supremo? Narinig ko kayo mula sa umpisa. Nalaman ko na inialay niya ang pamilya ko sa kanyang supremo sa pamamagitan ng dugo ng manok. Nang iwan mo ko, napansin ko ang manok ni Mang Lando. May gilitan leg. At ilang di pa lang ang layo nun sa bahay namin. Nang tinanong ko siya, sinabi niya sa akin na ninakaw raw yun, kaya nawala. Pero hindi ako naniwala dahil ang dugo ng manok ay dumikit pa sa kanyang daliri. At yun ang nakita kong dugo sa katawan ng pamilya ko. Teka. Anong kaugnayan ng dugo ng manok sa alay? Kapag binuhusan ng dugo ng manok ang katawan ng alay, matatakam ang mga aswang sa katawan ng tao. Hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili na hindi lapain ng alay. Si Mang Lando ang nag-aalaga sa mga aswang na kubot. Kaya lintik lang talaga ang walang ganti. May dala rin akong dugo ng manok na gagamitin ko para ako naman ang magbibigay ng alay sa alimaw na yon. Anong ibig mo sabihin, Ramon? Pinag-aralan ko ng lahat. Kapag naibuhos ko ang dugo ng manok sa katawan ni Mang Lando, kahit tapat siyang alipin, magagawa pa rin siyang lapain ng kanyang supremo. Sa makatuwid,
si Tripon ang papatay sa kanya, ang mismong Panginoon niya. Kaya ipaubaya mo sa akin ang pagpatay sa hayop na Manglando na yon. Nang maramdaman niya ang sakit na naranasan ng aking pamilya. Pagkasabi ni Ramon ay nakita ko sa kanyang mga mata ang galit. Kinalagan ako ng gapos ni Ramon at dinala namin si Lolo Usok papunta sa Kakauyan. Pansamantala kaming nagtago roon. Tol, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa amin, ha. At patawarin mo ko. Kundi dahil sa akin hindi sana napahamak ang pamilya mo. Totoy, huwag mo sabihin yan. Pareho lamang tayong naging biktima. Ang kailangan natin ngayon, magtulungan laban sa mga aswang. Patayin ang Supremo na siyang naging punot dulo ng paghihirap natin. Maya-maya pa ay nagising na rin si Lolo Usok. Napabalikwa siya ng tayo nang makitang nasa ibang lugar kami. Lolo, magtago lamang kayo. Teka, ano ba nangyari? Bakit tayo nandito? Tsaka Ramon, bakit ka nandito? Ano ginagawa mo rito? Ikinuwento ni Ramon ang kanyang mga natuklasan, pati na rin ang tungkol sa dugo ng manok. Kung ganon, natuklasan mo kahinaan ng Supremo. May magagamit na tayo laban sa kanya. Walang hiya siya. Siya pala ang pumatay sa anak ko. Lahat po ng mga namatay, si Ninong Lando po may kagagawan. Siya po nagbigay ng alay kay Tripon. Hayop sa demonyo siya. Gawin niyo ang lahat para magtagumpay kayo sa plano niyo. Manalig kayo sa ating Panginoon. Tama po kayo. At ang kailangan po natin ay tamang pagpaplano kung paano natin maiisa ng mga kalaban. Kailangan muna natin na umalis dito. Halina po. Sumama na po muna kayo sa akin. Teka, saan ba tayo pupunta? Pupunta po tayo sa gitna ng kagubatan. Meron po akong kubo ron na tanging ako lang po ang nakakaalam. Kaya ligtas po tayo ron, wag po kayo mag-alala. Kailangan natin ng panahon para magamot po ang mga sugat ninyo. Agad kaming umalis sa lugar na yon at tinahak ang daan papunta sa kubong tinutukoy ni Ramon. Pagkalipas ng halos kalahating oras na paglalakad, sa wakas ay narating namin ang sinasabi ni Ramon na maliit niyang kubo. Agad kaming pumasok sa loob. Ginamot ni Ramon ang mga sugat namin. Lolo, Tol, magpahinga na muna kayo rito hanggang kinabukasan. Kailangan yung makabawi ng lakas eh. Lolo Usok, huwag na po kayong sumama sa amin ni Totoy ha. Humingi na lang po kayo ng tulong kay Kapitan. Tama po si Ramon, Lolo Usok, para hindi po kayo mapahamak. Sige, pero mag-iingat kayo mga apo. Totoy, sa ngayon, pwede mo na muna sigurong hubarin ang liyabe mo. Saka ko lang naalala na hindi ko pa nahuhubad ang liyabe sa mga kamay ko. Isinuntok ko muna yon sa lupa bago ko nahubad ang liyabe. Isinilid ko yon sa aking bulsa. Saka namin ipinagpatuloy ang pagpaplano ng mga dapat naming gawin para puksain ng mga aswang, pati ang Supremo nila. Sa gabi tayo aatake, Totoy. Ako ang bahala kay Mang Lando at ikaw naman ang humarap sa Supremo nilang si Tripon. Maraming alagad si Tripon. Paano niyo sila haharapin? Meron po akong itak. Ibinabad ko po yun sa katas ng bawang. Tumayo si Ramon at kinuha niya ang isang haba ng bawang kasama ng itak, kaya naisip ko rin na lagyan din ng katas ng bawang ang aking liyabe. Tinulungan din kami ni Lolo Usok sa pagdikdik ng bawang. Ngayong nakahanda ng ating mga sandata, maghihintay na lamang tayo ng tamang oras para sugurin sila at patayin. Sa oras na nakarating sa kanilang Supremo ang pagtakas natin, pagagalitan siya at yun ang kukunin natin pagkakataon para umatake. Pagsapit ng itinakdang oras, hating gabi, lumusob kaming dalawa ni Ramon. Dala niya ang itak at isang baso na may laman ng dugo ng manok. Mula sa likod ng puno na aming kinatatayuan, matyaga kaming naghintay
Hindi nagtagal, nakita namin ang pinuno ng mga kubot na si Tripon at si Ninong Lando. Si Ramon naman, baka sa anyo niya ang pagtitimpi ng labis na galit at puot. Tama lang ang oras ng pagsugod natin, Ramon. Mukhang pinagagalitan siya ni Tripon. Tama ka! Habang nakaluhod si Ninong Lando sa harapan ng supremo ng mga kubot, kitang-kita ko ang nakakakilabot na itsura ni Supremong Tripon. Payat ang kanyang katawan, mapulang-mapula ang mga mata, at agaw pansin ang nakalutang niyang buhok na parabang may sariling buhay. Ganon din ang buhok ng marami niyang alagad, parabang isinasayaw ito ng hangin. Bakit mo hinayaan na matakasan ka ng mga bihag mo? Hinayaan kitang patayin ang mga alagad ko para sa sinasabi mong sakripisyo mo, para sa pagkukunwari mo. Pero anong ginawa mo? Pumalpak ka! Patawarin niyo po ako, Panginoon ko. Inutil ka! Nakita mo na pala sa anak ni Diego ang mahiwagang liabe. Hindi mo pa kinuha. Isa kang kahihiyan sa lahat ng mga tauhan ko. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ko po akalain na merong tutulong sa kanila. Hindi ko naman po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Tumahimik ka! Marami ang namamatay sa maling akala. Dahil sa kapabayaan mo na yan, malalaman ng mga tao na gising na ako. Wala kang kwenta. Ang dapat sa'yo ay pinaparusahan. Teka lang ho, Panginoon Tripon. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Maawa na po kayo, mahal na Panginoon. Habang abala ang mga ito sa pag-uusap, sumenyas naman ako sa kaibigan kong si Ramon. Sige na, Chong, gawin mo na. Ito na tamang oras, bilisan mo. Walang imik na tumakbo ang kaibigan kong si Ramon papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Paglapit ng aking kaibigan sa nakaluhod na si Ninong Lando, binuhusan niya agad ng dugo si Ninong. Pagkatapos, nilaslas ni Ramon ang leeg nito. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nakagalaw si Tripon. Pinanood nito kung paanong bumagsak sa lupa si Ninong Lando habang nagkikikisay ang katawan nito. Ramon! Bilisan mo! Mabilis na tumakbo papalapit sa akin si Ramon at nagtago ulit kami sa likod ng puno. Mula sa aming pinagtataguan, dinig namin ang pagwawala ng aswang. Mga inutil! Hanapin sila! Nasisilip namin na parabang nilalabanan ni Tripon ang kanyang sarili na hindi kagatin si Ninong Lando. Pero dahil iba ang puwersa ng dugo sa pang-amoy ng aswang, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sinakmal niya na ito sa leeg. Nilantakan niya si Ninong Lando. Hinugot nito ang laman loob ng kanyang alipin. Dinig na dinig namin sa aming pwesto ang malakas na daing ni Ninong Lando dahil sa labis na sakit. Yan, ganyan nga! Yapain mo siya nang maranasan niya ang sakit na ginawa niya sa pamilya ko! Hayop yan! Mas ikinubli pa namin ang aming katawan sa likod ng puno dahil nakita namin ang mga alagad ni Tripon. Hinanap nila kami. Kasunod ng malakas na pagsigaw ng supremo ng mga aswang. Mga tampalasan kayo! Magbabayad kayong lahat! Papatayin ko kayo! Wala akong ititirang buhay sa inyo! Habang sumisigaw, hindi naman niya kayang labanan ang tawag ng gutom. Ganon din ang kanyang mga alagad. Kaliwat kanan ang kanilang dampot sa nakalatag na katawan ni Ninong Lando. Hindi naman napigilan ni Ramon ang kanyang pag-iyak. Hayop ka! Sa wakas, nabigyan ko na ng hustisya nangyari sa pamilya ko. Kulang pa yan sa lahat ng buhay na kinuha ni Maglando. Tol, hindi pa tapos ang laban. Humanda ka na. Ito pa lang ang simula. Isinuot ko sa aking kamao
ang dalawang liyabe. Habang ang kaibigan kong si Ramon, agad niyang inatake ang mga alagad ng Supremong si Tripon na naghahanap sa amin. 2 taga-agad sa liig ang ginawa ng kaibigan ko sa mga kalaban. Ako naman ang aatake sa'yo, Tripon! Mabilis ang aking takbo, pasugod sa kinaroroonan ng mga aswang. Sabay-sabay silang napatingin sa gawi ko. Sugurin niyo! Magsikilos kayo, mga inutil! Sabay-sabay na umatake papunta sa akin ang mga alagad na aswang para harapin ako. 3 kubot kagad ang umatake sa akin gamit ang kanilang buhay na buhok. Naiwasan ko ang pagtama ng mga yon sa katawan ko. Isa-isa ko silang pinabagsak gamit ang aking mahiwagang liyabe. Lahat ng mga umatake sa akin ay pinagsusuntok ko ng malakas sa muka. Hindi ko talaga sila tinigilan hanggat hindi nadudurog ang kanilang mga bungo. Nasaan na ngayon ang tapang nyo? Sige! Harapin nyo ako! Lalo ka na, Supremo! Hinahamon kita! Maglaban tayo! Huwag mo kong susubukan! Baka magaya ka lamang sa ama mo! Naduwag! Ginagamitan ako ng kakaibang orasyon, pero ngayon nagising na ako. Hindi ko nahahayaan na magtagumpay ka! Kapag ako ang humatol sa'yo, hindi lang kita patutulugin, hayop ka! Dahil tutuluyan na kitang patayin! Sumugod ako kay Supremong Tripon. Naiwasan niya ang unang pag-atake ko ng malakas na suntok. Gumanti siya sa akin gamit ang hibla ng kanyang buhay na buhok. Pumulupot yun sa aking braso at leeg. Paikot hanggang sa aking buong katawan. Hindi talaga ako makagalaw. Hindi ako makakilos. Dahil kapag sinusubukan kong gumalaw, mas lalong humihigpit ang pagkakasakal sa aking katawan. Dahan-dahan na lumapit sa akin ang pinunong si Tripon. Masyado mo minaliit ang kakayahan ko, bata! Hayop ka! Traidor ka! Pakawalan mo ako dito! Maglaban tayo ng patas! Totoy! Lumaban ka, Chong! Hindi ako matulungan ni Ramon dahil abala rin siya sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Supremong Tripon. Kaya inipon ko ang lahat ng aking lakas. Hayop kang demonyo ka! Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka! Pinilit kong kumawala sa mga buhok ni Tripon. Iginilaw ko ang aking kamao at sinuntok ko ng paulit-ulit ang buhok ng Supremo. Parang biglang napasok si Tripon at nabitiwan niya ako. Bumagsak ako sa lupa. Nilapitan ko siya, ngunit inaatake pa rin niya ako gamit ang kanyang buhay na buhok. Kaya hinawakan ko yun at nasugatan ako sa kamay. Ngunit hindi ko yun ininda. Sa halip, malakas kong hinila ang kanyang buhok. Nahila ko si Tripon papalapit sa aking kinaroroonan hanggang sa sinulubong ko siya ng isang malakas at matulis na suntok. Tumama yon sa kanyang muka. Bumulwak ang dugo sa nasugat niyang kilay. Kaya naman, napasigaw siya sa labis na sakit. Hayop ka! Hayop ka! Pagbabayaran mo ito! Inatake niya ako ng kalmot, sipa at suntok na hindi naman tumama sa akin. Nang makahanap ako ng pagkakataon, sinuntok ko uli siya ng malakas. Subalit na iwasan niya yon. Gumanti siya sa akin ng suntok na tumama naman sa aking panga. Bumagsak ako sa lupa na medyo nahihilo. Agad niya akong inatake ng kalmot sa aking dibdib. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagguwit nun sa aking dibdib. Ano? Lumaban ka, binata! Nasaan ang tapang mo? Laban ka! Sinuntok ako ni Tripon sa aking tagiliran. Ngunit gumanti rin ako ng suntok sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa. Niluhuran ko siya sa tiyan. Magkakasunod na malalakas na suntok ang binayo ko sa kanyang dibdib. At dahil sa ginawa ko na yon,
Nagkanda durug-durug ang kanyang mga buto. Nabasag din ang kanyang bungo. Nagkikikisay ang kanyang katawan. Pagkatapos, sumuka siya ng kulay itim na likido. Hindi pa ako nasiyahan. Binuhat ko siya, saka ibinalibag sa lupa. Tumigil lamang ako nang makita kong halos magkanda durug-durug na ang kanyang mga buto. Lumapit sa akin si Ramon. At dito niya na ginilitan ng leg si Tripon hanggang sa mapugutan ito ng ulo. Sa wakas, natapos na rin ang kasamaan niya. Matatahimik na rin ang baryo natin, Chong. Tumayo ako at isinuntok sa lupa ang aking kamao para matanggal na ang aking mga liyabe. Agad ko yung isinilid sa aking bulsa. Maya-maya pa, dumating na rin ang taong bayan. Kasama nila si Lolo Usok at sinunog nila ang mga katawan ng mga aswang na kubot kasama ng kanilang supremo at ni Ninong Lando. At dahil sa ginawa kong pagpatay sa supremo ng mga aswang na si Tripon, binansagan nila ako na Totoy Bato na may kamaong bakal, ang kilabot ng mga aswang. Habang si Ramon naman ay tumanggap din ng pasasalamat mula sa mga tao, pati na sa mga pamilya na nawalan ng kaanak. Nang tuluyan na tinupok ng apoy ang katawan ng mga aswang, umalis na kami sa lugar na yon at bumalik na sa aming mga tahanan. Sa kasalukuyan po, ay tuluyan ko nang ibinaon sa lupa ang dalawa kong liyabe. Natutunan ko na ang katigasan ng ulo kung minsan ay hindi talaga nagdudulot ng maganda sa buhay ng tao, kagaya ng mga nangyari sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Sana ay marami pong mga kwento ang ibahagi pa ng inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa pakikinig. Pinakita ng kwentong ito na inyong napakinggan na ang katigasan ng ulo ay hindi magdudulot ng mabuti. Bagkus ito ay magdadala sa kapahamakan. Matutong makinig at mas pagtibayin ang pananampalataya sa Panginoong Diyos tungo sa kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan na nangyari dulot ng mga aswang na kubot sa kanilang baryo, nangibabaw pa rin at lumutang ang pagtutulungan, tunay na samahan at pagmamahalan. Dahil doon, muling napatunayan na ang pinakamahalagang sandata sa anumang unos ay ang pananalig sa Panginoon, pagiging mabuti, pagkakapit-bisig at pagtutulungan ng tunay na magkaibigan na mas matibay pa ang samahan sa kahit na anong metal, na kahit kailan hinding-hindi kayang sirain ng kalawang.